Balikan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanghi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang Okay, isang magandang makulimlim na tanghali. Ang bilis-bilis ng araw. Ika-15 na po sa buwan ng Nobyembre. Isang oras naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, radio program and media action group in partnership with Eastern Police District. Siyempre, headed by the man behind the LBKM, CDDS Police Colonel Benlinor Capili. Ngayong araw pong ito ay mapalad tayo. Again, another district director. Antabayan na natin, medyo merong bigla ang naging activity si Didi. Pero as promised, he will be with us via phone patch. Kaya mamaya-maya po yan. Maaari nyo po kaming panoorin sa FB Live, DWBL streaming, Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Nasa YouTube din po kami. At sa Talapitan sa radyo, 1242 kHz AM band. Belated happy birthday kay Ma'am Sing. Siguro nakikinig si Colonel Gantang, Nakakilala rin pala ni Colonel Gantang si Ma'am Sing ng National Police Clearance.
Ganyan din si Police Lieutenant Colonel Rene Engcot, si Attorney Eric Valero, at si ED, Executive Director ng LTFRB, Attorney Bob Page. Siyempre si Ma'am Kat Kapili, at ang Hello, Sir Ma'am Kat. Optimist, hindi nakatiis. Mapalad po tayo. Mamaya po, kukumustahin po natin ang area ng Southern Police District. Okay, pabatiin ko muna yung aking partner dito. No? Maaga, hindi po kami amoy white flower, engineer. Go ahead. Yun, partner. Kita mo naman, Saved by the Bell Medyo hinihingal-hingal pa ako. Kala ko hindi ako aabot sa traffic eh. Pero anyway, salamat sa Diyos at sakto, abot. Ang layo-layo ng pinanggagalingan ko. Hindi, medyo busy kanina. Duty DO pa ako ngayon, partner. At nagpapasalamat tayo syempre sa aming Chief of Police sa pagpapahintulot niya sa akin na makapunta sa ating programa. No? Okay, we will play the Project Estomo, no? The first Estomo competition. Go ahead, bumati ka muna. Oy, magandang tanghali po sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay sa mapagpalang araw po sa atin. At welcome po muli sa aming programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan. Gaya nga po ng sinabi ng aking partner, mapalad po tayo at isa na naman pong District Director sa kamay nilaan ng ating magiging panauhin na pamaya-maya lang po ay ating po makakarinigan. No? Yun po, batiin po muna natin, siyempre, partner, ang ating minamahal na Chief PNP kay Police General Rodolfo S. Asurin, sir, sa aming minamahal na Regional Director ng NCRPO, kay Police Brigadier General Junel C. Estomo, at sa aming ama ng Silangan Distrito, kay Police Colonel and soon to be Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Yun, partner. Okay, magandang tanghali sa District Director ng Eastern Police District, soon to be Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta, DD, EPD. So this time, while waiting for the District Director of SPD, atin pong ipi-play ang Project Estomo, first Estomo competition. Ang ganda nung Project Estomo, no? Ang ganda nung ganda sa ABP pa Sa lang. 17 yan, partner. Okay. Uy, birthday ng anak ko. Advance happy birthday, Happy birthday sa mga may birthday sa month of November. Siyempre, sa SPD, no, would like to extend our thanks kay Police Major Hazel Asilo, ang PIO ng Southern Police District, Police Corporal Mary Rose Daet, also staff ng PIO. Siyempre, isa nating co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Magandang tanghali po. After, sir. Ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PAMI Passenger Accident Management Inc., headed by its President Maria Riza Atayde and its Vice President for Sales and Operations, Mr. Christian Nukum. Okay, this time, play natin yung ABP ng Southern Police District.
SPD Accomplishment Report, under the leadership of Police Brigadier General Kirby John Bryan Kraft, covering the period of November 7th to 13th, 2022. Operational accomplishments in anti-illegal drugs, loose firearms, anti-illegal gambling and arrest of most wanted persons. In anti-illegal drugs operation, the SPD arrested 81 individuals in 50 police operations, 101.45 grams of shabu and 6.7 grams of marijuana were confiscated with a total standard drug price of 664 pesos. In accomplishments of loose firearms, 9 were arrested, 15 firearms were recovered including 2 explosives and 1 firearm was turned over. Meanwhile, in SPD anti-illegal gambling operation, the SPD conducted 95 operations that resulted in the arrest of 314 individuals and confiscation of bet money amounting to 49,377.50 pesos. In the arrest of most wanted persons, the SPD yields 5 top most wanted individuals, 11 other most wanted and 34 other wanted. Police community relations activities. Rescue of street children and sidewalk clearing operation along the stretch of Gilpuat, Rojas Boulevard, Pasay City conducted by Pasay TMRU. Orientation and awareness on the implementation of SAFE, NCRPO app alert attended by DCAD, DOPD and focal persons spearheaded by Police Brigadier General Jonal C. Estimo, ARD, NCRPO. 3-day Handa Pilipinas, Innovations in Disaster Risk Reduction and Response Expo 2022 at World Trade Center Pasay City. Attended by Chief DCAD Police Lieutenant Colonel Jenny D.C. Texan. Enhanced Managing Police Operation Meeting presided over by Police Brigadier General Jack L. Wonky, DRDO at NCRPO, attended by DCAD personnel. MKK=K and revitalized K Simbayanan program through community outreach program spearheaded by the District Community Affairs and Development Division. Coordination meeting with the SPDK Cadet officers, Keepers International and SMNI News through the District Community Affairs Development Division under the supervision of Police Lieutenant Colonel Jenny D.C. Texan. Other activities. SPD Monday flag raising and award giving ceremony with guest of honor and speaker Honorable Rene Andre Q. Sigwizig Jr., City Councilor, District 1 of Makati City. Case filing and joint DOJ, DILG, NBI and PNP press conference regarding Percy Mabasa case, attended by Police Brigadier General Kirby John Bryan Kraft. It was also attended by Attorney Benjamin Avalos Jr., SILG, Attorney Jesus Crispin Remola, SOJ, Director Medardo de Lemos, NBI, Police General Rodolfo S. Azurin Jr., Chief, PNP, Police Brigadier General Jonal C. Estimo, ARD, NCRPO, and Police Colonel Jaime O. Santos, COP Las Piñas. Mga kababayan, nakikinig kayo, umasa kayo sa mga susunod pa o may problema kayo, okay, mag-alala. Andito ang Philippine National Police, andito ang National Bureau of Investigation, ang DOJ, ang DILG, sama-sama po tayo para. Magandang umaga po sa inyo. SPD Staff Conference presided by Police Colonel Andres O. Simbahan Jr., Chief District Staff. Office of the District Director led by Police Brigadier General Kirby John Bryan Kraft conducted squatting officiated by Pastor Reverend Edwin T. Cueto Task Force Tagaligtas. Police Brigadier General Kirby John Bryan Kraft conducted inspection of offices inside the Southern Police District.
Exit call of PSFTP Class 2021-01. Massive Dayaw. Spearheaded by Police Brigadier General Kirby John Brian Craft. So pumasok tayo, ang dahilan natin upang magserbisyo sa bayan. Sana makagraduate tayo sa Philippine National Police na yun pa rin ang ating BTE. Fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Spearheaded by Police Brigadier General Kirby John Brian Craft. SPD Management Audit and Inspection. Police Colonel Andres Ocampo Simbahan Jr., CDS participated the RMDU NCR bloodletting activity. SPD Monthly Rank Inspection. SPD Friday Blue Mass officiated by Reverend Father Ray Ibanez. NCRPO Coordination Meeting with Agriculture under Secretary Domingo Panganiban and Assistant Secretary James Layog at the Office of Department of Agriculture, Elliptical Road, Diliman, Quezon City. Attended by Police Brigadier General Jonal C. Estimo and NCRPO District Directors. SPD Genuine Police Visibility. Increase police visibility in crime-prone areas within the SPD AOR to deter crimes. Police personnel were deployed in places of convergence, schools and business establishments. SPD Night Patrol. As the NCRPO sets more street patrols, the streets of Metro Manila will be overwhelmed with police officers who will conduct round-the-clock patrols. It will significantly reduce the occurrence of crimes in crime-prone areas. SPD Safe Entertainment City. More deployment of personnel in Entertainment City have proven to be crucial in stopping pogo or casino-related kidnappings and other forms of criminality in the area. SPD Oplan Bathala. Focused police patrolling in churches to ensure the safety and security of churchgoers attending religious activities. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng
Hosted by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PAMI, Passenger Accident Management Inc., headed by Ms. Riza Ataide, President, and Mr. Christian Nukum, Vice President for Sales and Operations. Again, yung Project Estomo, ang first Estomo competition will be on November 17. Our guest is the newly promoted district director of the Southern Police District, known to be fine gentleman, best described for his humility, brilliance, and unquestionable integrity, known for his principle, serbisyong tama at may malasakit. Born in Calauan, Laguna, finished elementary education at Liceo de Calauan, graduated his high school in Our Lady of Guadalupe Seminary in Makati, earned unit in philosophy from San Carlos Seminary, and political science from San Pablo Colleges. Graduate of public safety at the Philippine National Police Academy. Belongs to Sandigan Class 1995. Also earned Master of Public Administration in University of Visayas in Cebu. Married to Ms. Annalyn Co. Blessed with 3 children, Rafael Beatriz, Kimberly Ann, Kiara Joanne, and the only son, Kirby Bruno. With a sterling service record by utmost dedication, sheer hard work, and genuine accountability, he served various prominent assignments such as Special Action Force as Intelligence Officer in Basilan, Sultan Kudarat, North Cotabato. As junior officer, he joined the PNP Special Action Force, where he served as Intelligence Officer. He served as Platoon Leader, Operations Officer, Admin Officer, Training Officer, and Executive Officer in provinces of Negros Occidental. He was the battalion logistics, Police Regional Office 9, and team leader of Regional Special Operations Group. He assumed as the regional chief of the Civil Security Unit in 1999. In October 2002, he was reassigned in Cebu Region as Finance Officer in Bohol and Mandawi City. Later in Negros Oriental, in April 2008, he was transferred to Calabar Zone and was assigned in Laguna Police as chief of the Provincial Operations and Plan. He was designated as Group Director of the 405 Police Provincial Mobile Group on January 2009. Later, he became the first commander of the Laguna Provincial Public Safety College. Laguna Police Public Safety Company, covering the whole Laguna province, wherein his unit was awarded the Best Provincial Public Safety Company in the whole Calabar Zone for the year 2009. In April 2011, he was designated as the Chief of Police of San Pedro Municipal Police Station, wherein it was adjudged as the best police station nationwide for 2011. He was among the top 5 lead PNP nationwide also in 2011. He was a recipient of the Bakas Parangal ng Kabayanihan from the NDRRMC in 2012 at Camp Aguinaldo, Quezon City. He was also awarded the Lacan Award by the Philippine National Police Academy Alumni Association for being an outstanding alumni police officer for 2013.
In 2013, he became the chief of the Provincial Intelligence of Laguna Police, wherein he was awarded as the best police commissioned officer in the field of operation in the whole Calabar zone. In July 2015, he served as the chief of the Regional Personnel and Human Resource and Doctrine Development, R1, of Police Regional Office Mimaropa in Mimaropa, and later became the chief of Mindoro, and later became the Regional Intelligence R2 in January 2016. In June 30, 2016, when President Rodrigo Duterte assumed office, he was transferred back at the National Headquarters PNP Camp Crame, where he served as Senior Executive Assistant to the Chief of the Directorial Staff, then as Senior Executive Assistant to the Deputy Chief PNP for Operations, Senior, after which as Senior Executive Assistant of the Deputy Chief PNP for Administration, then Lieutenant General Ramon C. Apolinario. In early 2018, he became the Provincial Director of Laguna Police later. Lieutenant General Ramon C. Apolinario in early 2018, paulit-ulit. Sorry, nadoble na. In 2018, he became the Provincial Director of Laguna Police and later the Regional Chief of the Highway Patrol Group in Region 3, wherein it was awarded. Kahit saan pumunta sa sir, laging may award yung unit. Wherein he was awarded as the HPG Best Regional Highway Patrol Unit nationwide for 2018. He is a recipient of various medals and awards such as Medalya ng Kadakilaan, Medalya ng Papuri, Medalya ng Kasanayan, Medalya ng Kagalingan, Medalya ng Paglilingkod sa Luzon, Medalya ng Paglilingkod sa Visayas, Medalya ng Paglilingkod sa Mindanao, Medalya ng ang daming awards ni Sir. Kay Sir ng lahat, ano? Yung napakaraming award, and no wonder, lahat po ng puntahan niya na unit may award. Ang dami. He has several commendations from different sectors of the society throughout his service. He has always placed a premium on continuing education as an important tool in enhancing his skills and expertise as a police officer and a leader. Thus, he took up the Public Safety Officers Juniors course, Executive course, and pero syempre, no, sa dami po ng ating nabanggit sa ating butihing panauhin ngayon, at napakapalad po natin, ano, na makakadaupang palad natin para naman po ibahagi din sa ating mga kababayan, ano, yung ikang success and ikang yung sikreto ng talino, no? Yung kanyang intro kanina, yung kanyang, he's best known for being a very fine gentleman and best described for his humility, brilliance, unquestionable integrity, and known for his principle, serbisyong tama at may malasakit. With us is the District Director of the Southern Police District. Napakapalad po natin, Police Brigadier General Kirby John B. Craft. Magandang tanghali po, Police Brigadier General Craft. Kasama ko po sa aking tabi ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Julius Criste. Magandang tanghali po, Didi. Opo, magandang tanghali po, Ma'am Flory, at kay Lieutenant Colonel Julius. Ay, Lieutenant Criste pala. Sorry, Sir. Lieutenant Criste. Anyway, Didi, siguro bibigyan po namin kayo ng pagkakataon para po bumati. Medyo nalunod ako doon, Didi. Lahat ng puntahan mo may award.
Okay, pabatiin muna natin ang butihing District Director. Alam niyo po, maraming salamat Didi no for giving us this opportunity na makadaupang palad kayo at maipaabot po sa ating mga kababayan ang mga accomplishments, mga pangyayari at mga success with the project ng ating Chief PNP, the M plus K plus K plus K equals K ay maihayag natin sa taong bayan. So bigyan natin ng pagkakataon ang ating district director para po bumate sa ating mga kababayan, gayon din po sa ating mga kapulisan. Opo, Ma'am Christy, ako po ay bumabati po ng magandang tanghali po sa ating lahat po na nakikinig po ngayong oras na ito. Lalo na po sa mga membro po ng ating Philippine National Police. So patuloy po nating suportahan ang ating pong PNP leadership sa pamumuno po ni Police General Rodolfo Azurin Jr. po. Okay. Partner, sandali lang nais lang natin ipaalam sa ating mga kababayan what we are flashing. Fina-flash po natin sa monitor natin yung picture po ng District Director ng Southern Police District. Nagkataon lang po kasi na merong activity sa labas ang ating butihing District Director, kaya po via phone patch po ang ating District Director ngayon. So partner, alam ko na marami kang inihandang katanungan sa ating butihing District Director. Pero para hindi kasi ako makakasingit kapag yung sinimulan mo na. Pero bago yon, nais ko munang i-congratulate si Didi doon sa nakita natin with the ABP, And siguro, dahil pumasok na naman ang holiday seasons, Christmas season, alam natin na merong karagdagang paghahanda ang ating mga kapulisan. May we ask our good district director para i-share naman sa ating mga kababayan yung mga other security measures na pinatutupad po ngayon dahil ngayon po ay pumasok na naman ang months of bird. Didi? Opo, naghahanda na po ang Southern Police District po sa pagpasok po nitong Yuletide season po 2022. Na kung saan ina-expect po natin na marami pong mga tao ang magpupuntahan po dito sa area po ng SPD. Alam niyo kasi po, Makati meron yun po kaming 7 syudad po dito, ang Makati, ang Taguig, ang Pasay, ang Parañaque, Muntinlupa at Las Piñas na meron pong maraming malls na kung saan po nagpupunta po ang mga tao para mamili ngayong panahon po ng Kapaskuhan. Maraming at siyempre, commercial. kasama na rin po rito yung mga terminal po ng mga bus o yung mga transportation po natin na kung saan in-expect natin yung pagdating po at pag-alis po ng mga tao. Iyon. Okay, partner, bago ka magtanong kay Didi, I would like to congratulate Didi, Didi, napansin po namin kahit saan po kayo magpunta, laging may award po yung unit, O sige, partner, go ahead. Known to be gentleman, si Didi, and best described for his humility, brilliance, Sir, magandang tanghali po. Inspirasyon si Didi sa ating mga kapulisan. Tama ka dyan, partner. Magandang tanghali po, sir. Lieutenant Christie po, sir. Sir, yes po, sir. Maraming salamat po, sir, sa pagpapaunlak niyo po sa aming programa na Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Pero bago po, sir, ako mag-start ng question, sir, gusto po namin kayo ulit i-congratulate for a well-deserved promotion, sir. Police Brigadier General Kirby John B. Crop, sir. Sobrang deserve, sir. Sobrang deserve. Sir, umpisahan ko po yung question ko, sir, regarding po sa peace and security framework po ng ating minamahal na Chief PNP. Alam naman po natin yung pong malasakit, kaayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran. Na sinuportahan po at dinagdagan pa po ng kasimbayanan or ng kapulisan, simbahan at pamayanan. Ano po, sir, yung mga programa natin dyan sa SPD ang nag-uugnay po dito at nagbibigay po ng positibong resulta? At sa tingin po nyo, sir, ano po ang epekto nito sa ating komunidad po, sir, particular dyan sa SPD, sir? Opo, unang-una, itong ating malasakit po. Kung makikita nyo po, miski nung ako pa po ay nasa lower rank pa po, akin na pong motto po yan, yung malasakit. Malasakit. Yun. Opo, Parang CCDDS din. Go ahead, sir. Go ahead. Opo, at syempre po, yan po ang isang dahilan kung bakit ang mga
mamamayan ay patuloy pong minamahal ng ating kapulisan ay dahil po sa pagsiservisyo natin na may kasamang pagmamalasakit. Opo. At siyempre po, yung ating MKK project equals K po ng ating Chief PNP ay patuloy po nating kinakalat dito po sa area po ng Southern Police District na kung saan nagkaroon na po tayo ng several launching po. Na kung saan lalo po natin pinaiigting yung samahan po ng kapulisan, ng sambayanan at ng ating simbahan. At naging maganda naman ang resulta po nito dahil na itong mga nakaraang taon po ay meron po tayong pulis na nagkakaso po na mahigit pong 58. So ngayon pong taon na ito, nasa 30 na lang po. Ang laki sir ng po, binaba. may epekto po itong sinasagawa po nating kasimbayanan. At itong MKK po natin, project ng ating Chief PNP, General Azurin. Ayun, maraming salamat po sir. Sir, kita at ramdam po natin na sa buong kamay nilaan, no, yung ating pinaigting na presensya ng ating kapulisan. Gaya rin po ng mga nakita po natin sa ABP presentation nyo po, no, na talaga naman po na pinaigting natin yung presensya ng ating kapulisan sa bawat lansangan. Alinsunod po yan sir sa programa rin ng ating regional director, yung ating pong SAFE NCRPO. Sir, ano po ba yung mga karagdagang hakbang na ginagawa nyo dyan sa SPD, particular po sa pagpapatupad po, pag-implement po ng ating SAFE NCRPO, sir? Opo, alam nyo naman po yung trabaho po ng police, yung pinaka-basic po natin is yung crime prevention. Opo. So naniniwala po tayo na ang pinakamabilis po nating pamamaraan upang ma-prevent po ang crimes ay yung tinatawag nating police visibility or patrolling the street. At ito nga po ay pinaigting po ng programa po ng ating RD NCRPO, soon to be Police Major General Estomo, na itong SAFE NCRPO ang tinatawag. Yung scene, nakikita dapat ang mga police. Siyempre, appreciated. So, natutuwa ang tao sa pag nakikita nila police. At siyempre, yung PELD. So, yun nga yung sinasabi ko na yung PELD, dapat yung mga police natin marunong bumati ng magandang umaga, magandang araw sa lahat ng nakasalubong nila. Nang sa ganon ay mas lalong maramdaman ng mamamayan yung police. Kasi hindi lang tayo basta nakikita, dapat nararamdaman nila. Yun diba? po yung mahalaga. Kasi nilampasan ka ng pulis, di ba? Pero kung nadaanan ka ng pulis, binati ka na ikaw isang sebisyan, ay malaking kagalakan na ito sa'yo na binati ka, pinansin ka ng pulis. At syempre yung mga extraordinary works na hindi lang dahil nagtatrabaho tayo bilang pulis, kundi tumutulong tayo sa maraming pamamaraan upang mapaglingkuran natin. Ito na yung papasok na dito yung may malasakit ng ating service. At syempre sa SPD, ibinaba po natin ito. Nagsagawa rin po tayo ng SAFE SPD program dito po sa area po natin. Ayun, napakahalaga po sir na yung ating mga kapulisan talagang maramdaman ng ating mga kababayan, no? Yung makapag-build tayo ng magandang communication, magandang relasyon po doon sa ating mga kababayan sa ating nasasakupan. Sir, kamusta naman po sir yung peace and order situation natin dyan sir sa SPD, particular po sir sa ating 8 focus crime sir? Opo, ito rin po, maganda po yung naging epekto nito dahil yung data po natin, yung statistics po natin, kung ikukumpara po doon sa nakaraang panahon po last year, ay masasabi po natin na mas mababa po yung ating crime incident ngayon po. Go ahead. Hindi, akala ko nagsasalita pa si sir. Okay na po, sir. So malaki po sir yung binaba ng ating crime rate sir, no? Hindi naman ganung kalakihan. Meron lang tayong ibinaba pong porsyento po. Pero may I batin? Last year po. Sige partner. Pero Didi, tulad po ng naitanong ko kanina, bilang ang tagal-tagal na ni Didi sa serbisyo and ika nga nakita natin yung expertise niya in all aspects. Talaga po ba Didi, talagang pag pumasok po ba talaga yung BER talagang kahit kailan hindi na nabago na talagang nagkakaroon talaga ng pagtaas ng crime rate? Hindi naman po lagi pong gano'n.
Aha. Kasi po ako naniniwala po ako na hindi po natin dapat maging dahilan na kaya Mm. tumataas ang krimen dahil Because of Fair holiday seasons. Tama. opo, hindi po dapat gano'n ang pananaw natin. Opo. Siguro sa ibang lugar lang po may mga gano'n nangyari. Pero doon sa mga lugar naman po na pinagsilbihan ko, hindi naman po gano'n ang situation. Pero dahil nga po sa kahandaan ng ating mga kapulisan, although parang naitanim na sa isip ng tao 'yon, pero dahil sa kahandaan, ito po ay nahahadlangan. Opo, tama po 'yun. At ito po ay hindi lang po sa kahandaan po ng mga kapulisan natin, Opo. kundi sa kahandaan din po ng mga mamamayan. Ayun, yung mga Dapat po, Pag-iingat nila, partner. yung paalala yung mga paalala Didi na minsan parang kami din bilang pribadong individual, minsan yung mga pagkakamaling parang kami pa yung nagiging attractive doon sa mga masasamang gumagawa ng masama para mag-commit ng like yung halimbawa, alam mo na hindi ka dapat magdala ng ganitong sa isang lugar na alam mong dangerous, dahil din sa mga proyekto ng ating mga kapulisan, napakaganda ng relasyon ng mamamayan, ng kapulisan, ng simbahan at ng bawat individual. Di ba, Didi? Opo, yung pong nasabi nyo kanina, yung po yung sinasabi nating opportunity. Opportunities. So wag po natin bigyan ng opportunity Mm. yung kriminal na gawan tayo ng masama. So kaya dapat tayo rin po ay nagpa-participate po dito sa tinatawag nating mga crime prevention tips. Tsaka malaking tulong din Didi sa bawat isa sa amin. Malaking tulong din yung syempre mauna muna yung pag-iingat sa aming mga sarili, di po ba? Opo, totoo po 'yon. Yun nga po 'yon, wag natin bigyan po sila ng opportunity. Partner, baka So, pwede nating mag-ingat din po tayo. Baka pwede naman nating madinig kay Didi kung ano naman yung pinaka-major accomplishment ng SPD para sa kabatiran ng mga tagapakinig natin. Latest. Latest accomplishment ng SPD. Yung significant. Significant accomplishment. Didi, ano po ba yung pinaka-significant nating accomplishment? Is it for the whole month of November or just for this week? Yung pinaka-significant accomplishment po. Opo, ang pinaka-significant accomplishment po natin nitong panahon pong ito ay yung pong pagkakapatay po kay Kapper Silapid na kung saan po ay napailan na po natin ng kaukulang kaso yung mga taong gumawa po ng krimen sa pagpatay po sa kanya. Oo nga pala, congratulations nga pala dun sa effort ng ating mga kapulisan. Napakabilis nung nagawang na nagkataon po Didi, dito po yung himpilan na kinabibilangan ni Kapper C, DWBL. Opo. Opo, pero again, ito po yung isa sa mga media killings na masasabi po natin napakabilis po ng pagkakaresolba. Hindi, kasi nakita... Ang dami. Go ahead. Ang dami pa po nga media killings na hanggang ngayon hindi pa po nare-resolba. Mabibigyan ng katarungan. Okay, pero yun nga, and once again, congratulate natin yung ating mga kapulisan sa napakabilis na investigasyon, aksyon na ginawa. So ang pagkakaintindi natin ngayon ay naipagpa-file na yung kaso, di ba Didi? Opo, na-file na po natin po yun nung nakaraang linggo po sa prosecutor's office po sa DOJ. Okay, partner, bago ka magtanong kay Didi, meron ako nais itanong kay Didi na baka gusto ring i-share ni Didi. Aside from the yung being implemented na ng mga programa ng ating butihing Chief PNP, Didi, baka po may particular kayong program diyan po sa inyong area of responsibility na gusto nyo ring i-share sa ating mga kababayan po. Opo, yun po, patuloy pa rin po yung pag-i-establish po natin ng ugnayan po between po sa ating kapulisan, yung mamamayan at saka ito pong ating mga simbahan. Hindi lang po ito involved po dito ang mga Katoliko o mga Kristiyano. Ang lahat na Ito relihiyon. po yung kasama nating kapatid natin sa Islam. So, lahat po sila may participation po dito. Wala po tayong pinipiling reliyon. Lahat po, sama-sama po tayong lahat dito. At so, nilulunsad po na ito sa mga bawat syudad po
up to the, yung iba po, may mga barangay level na po tayong ginagawa. Nang sa ganun ay maunawaan po nila kung ano ibig sabihin itong kasimbayanan. At syempre, sa atin po, sa Philippine National Police, sa SPD, yung ating pong internal cleansing, na kung saan pinalalakas pa rin po natin yung ating programa sa ating mga police. Nang sa ganun po ay wag po silang lumiko ng daan, kundi dito rin sila sa tamang daan, yung diretsong daan. Sir, nabanggit niyo po yung sa internal cleansing, no? Pagdating po dyan, sir, sa SPD, sir, meron po ba, sir, tayo mga personnel dyan sa SPD na minomonitor po natin o di kaya po ay nasampahan na po natin ng kaso o naaresto po natin? Opo, meron po tayong mga pulis po na may mga kaso, may mga warrant of arrest na atin naman pong inaresto. Hindi po natin tinitingnan kung sila po ay pulis. Dito po, basta nag-violate ka ng batas, nilabasan ka ng warrant. So, amin kayong seserba ng warrant at aresto. Ayun. So, yun naman, basta may complaint po dito, laban po sa pulis, ay atin po ito agad na iniimbestigahan. Binabalidate po kung totoo po ang sinasampang kaso laban po. Ayan. Sir, alam po natin na ang SPD po, sir, isa sa mga pinakamalaking distrito dito ng kapulisan sa buong NCRPO, sir, no? At talagang kung ang pagbabasihan po natin is yung police to population ratio, talagang masasabi po natin na talagang may kakulangan po yung ating pwersa dyan sa SPD. Pero paano po natin, sir, na ma-maximize yung o natutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa inyong nasasakupan sa kabila po ng kakulangan po ng ating mga kasamahan dyan po sa buong SPD, sir? Opo, totoo po yan. SPD po ang isa sa pinakamalaki pong distrito po dito sa NCRPO. At ang ating pong pulis ay kung ikukumpara po sa populasyon po dito ay talaga pong malaki po ang kakulangan. Ngunit yan po ay na-resolve po ng kaunti nang magbigay po ang National Headquarters Camp Crame ng mga duty po dito sa atin po sa SPD AOR. At kasama na rin po yung mga nag-FTP na mga bagong pulis po natin ay dito po sila dinadala upang magsagawa po ng kanilang field training program. At ito po ay nakakadagdag po sa ating police visibility. Siyempre, ang ating pong RD, nagpapasalamat po kami dahil doon po sa mga bagong graduate ng PSPRC ay mas marami po yung naidagdag po niya dito sa Southern Police District. Considering nga po yung dami dito at laki ng SPD AOR. Okay, and another thing, Didi, napakalaking tulong din po, no? Nitong ating mga force multipliers. Opo, kasama po natin yan doon sa kasibayanan din po. Yung mga force multipliers. At lalong-lalo na po dito sa mga nakarang activities po natin, kagaya po nung Todos Los Santos or Undas, ay marami pong mga force multipliers po ang kusa na pong lumalapit sa ating pulis upang mag-alok po ng kanilang serbisyo at pagtulong sa atin. Sir, kumusta naman po ang suporta at relasyon po ng mga LGUs natin dyan at iba't ibang stakeholders natin sa bawat syudad po ng SPD sa ating mga kapulisan dyan? Opo, although iba-iba po ang ating mga local chief executive po dito. Sabi ko nga, 6 na city po ito at isang malaki talaga. ay masasabi po natin na yung kanila pong suporta sa ating local police ay napakaganda po, napakalaki po. Pinakamalaki yata, Makati, no? Didi, pinakamalaki po ba sa inyong area of responsibility is Makati? Ano ang ibig niyo sabihin pinakamalaking? Di po ba Southern Police District is composed of yung AOR ng Southern Police District? 6 cities, opo. Oo, pinakamalaki wherein most Pinakamalaking bayan, partner. pinakamalaking bayan at napakaraming commercial establishments. Is it am I right, Didi, is it Makati? Halos pare-pareho naman po sila lahat po. Sa dami. Kaunting-kaunti lang po ang Oo nga pala. square meters po ang ating pag-uusapan. Ang ano lang po, yung influx po ng mga tao.
tumatrabaho po dito sa umaga, sa Oo, gabi. meron nighttime, daytime population nga pala, Didi, no? Hindi ko Opo. lang naalala kung naalala pa ako ni Didi when he was still a chief of police, nakatandem ko na rin sa radyo. Anyway, partner, marami kang nakaset na tanong kay Didi. Wala na nga partner, naubusan na. Ubus na ba? Sir, pagdating naman po sir sa moral and welfare po ng mga kasama po natin sir. Ano po yung mga programa natin para sa kanila? Dahil sabi nga ni sir kanina, yung malasakit number 1 kay sir eh. Pagdating naman po sir sa mga personnel po natin sir. Kasi 'di ba Didi, kapag may malasakit ka sa isang tao, hindi man sa serbisyo. Kapag may malasakit ka sa isang tao, nafi-feel ng tao 'yun eh, lalo kapag halimbawa meron kang iuutos or may ipagagawa. Mararamdaman niya kung yung panagagawa mo sa kanya, may malasakit ka sa kanya, yung kanyang security first, 'di ba Didi? Opo, totoo po yan. Alam nyo po yung pagmamalasakit po, personal po talaga natin. Pagtulong, hindi mo ginagawa yan para lang ipakita or gusto mo lang ma-recognize ka. So, yan po, tama yung sabi nyo, mararamdaman po yan ng mga tao. Pero sa atin po, masasabi ko lang po na pagmamalasakit natin sa kanila, nire-recognize po natin yung kanilang mga ginawang extraordinary deeds. So, pag meron kang recognition, meron kang reward. Okay, hindi din po lingid sa ating kaalaman na yung ating very supportive na mga stakeholders, Didi, no? Opo. Oo, kaya yung bawat programa at proyekto partner ng mga kapulisan is very successful. Aside from the support coming from the community, coming from the stakeholders, ika nga talagang naghahawak-hawak kamay para matupad ang bawat ika nga ay programa. Lalo higit napakaganda at damang-dama po natin, Didi, yung ika nga yung suporta at ika nga pangangalaga ng ating simbahan. That's why we have this kasimbahayan. Sabi nga ni Chief PNP partner, tulong-tulong tayo. Oo, kasi ano nga naman kumustahin natin sa SPD, no? Lalo higit sa nasasakupan ni Didi, yung ika nga, no? Dahil hindi lamang kayo nagbibigay Didi ng mensahe sa ating mga kababayan, ika nga, para mapangalagaan kami at alagaan namin ang aming mga sarili. Also this time, inaalam din natin ang mensahe ng ating mga higher heads down to the level ng ating mga kapulisan. Didi, mensahe po sa ating mga kapulisan na nagbibigay serbisyo sa amin na mga pribadong mamamayan at sa publiko. Opo, sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na po dito sa Southern Police District, isa lang po ang masasabi ko po na gawin po natin ng tama at may malasakit po ang ating pagsiservisyo sa taong bayan. Hindi po ito pagpapahirap sa atin, pero lagi po nating tandaan na ang mga tao po ay kailangan pong bantayan po natin nang sa ganon ay maramdaman po nila na meron po talagang Philippine National Police na laging nandyan upang umalalay po sa kanila. Okay. Kasi sabi ko nga, nagiging inspirasyon po, Didi, sa bawat isa, no? Yung ika nga kapag nakikitaan mo na hindi lang yung boss mo, kung sino yung mga taong nakapaligid sa'yo, kapag mararamdaman mo yung paulit-ulit nating sinasabing may malasakit ka sa kapwa mo. Opo, totoo po yun. So Didi, hindi rin ako magtataka dahil si Didi po ay galing ng seminaryo. Tama ba, Didi? Opo, nag-aral po tayo sa... Oo, kaya yung From elementary, high school yata ni Didi. Parang, seminary partner. parang gulat ako, Didi, from being somebody coming from a seminary. Tapos yung expertise mo sa serbisyo, sa lahat, gulat ako, samantalang yung kanyang
yung personality ni Didi, no, parang he's best described for his Humility, humility, Napaka-low integrity. profile ni sir. Napaka-low profile ni Didi, no? Mm. Tapos yung sunod-sunod na accomplishment niya, operation, parang kahit saan. Saan mo ilagay? Andun yung hindi siya aalis na walang award. Yung Lahat kanyang ng napupuntahan ni sir, nare-recognize, Oo. kumbaga. Oo, yung pagkakita ko pa lang sa ano niya, Didi, we are very proud of you. Sabi nga, in spite of the fact na meron kang nakilalang isang opisyal na parang yung tahimik lang siya. Kumbaga, Pero partner, nasa likod, yung lahat ng accomplishments niya. maswerte ang SPD para Talaga. kay sir. Okay, and maswerte din tayo, no? At nakapanayam natin si sir. Dahil muntik nang ma-reset ang schedule ni Didi. Pero nabigyan pa rin tayo ng pagkakataon ni sir. Because of being, sabi nga yung kanyang pagiging mababa ang loob, yung pagiging, basta si Didi nung bata pa siya, nung nakatandem ko Bata siya. pa rin naman si sir Hindi, ngayon, partner. yung Brigadier General na si Didi eh. Didi, yung time na mga nagchichipo police ka pa lang, Didi. Doon ko na-encounter si Didi. That's why I'm very proud of you, Didi. Tapos, yun nga pala. Kaya pala napakabait niyang opisyal. Galing pala siya ng seminaryo. Pero may galing pala ng seminaryo na ang tindi sa lahat ng kanyang mga puro awards. Anyway, Didi, tulad po ng sinabi namin, kahit po kayo ay may importante na na schedule ngayong araw na ito ay pinaunlakan nyo pa rin po kami na maituloy itong panayam na ito, and we are very proud of you. We are very thankful that you gave us this opportunity. So this time, Didi, sabi ng aking partner, wala na daw siyang itatanong. Kaya naman, bibigyan natin ng pagkakataon ang butihing District Director ng Southern Police District. Siyempre, I would like to extend my thanks kay Police Major Hazel Asilo, ang PIO ni Didi, Southern Police District, at lang staff ng PIO Southern Police District. So this time we will be asking for the parting message ni Didi. I will be asking for the message para sa ating mga kababayan, also as an inspiration message para sa ating mga kapulisan na patuloy na nagsiservisyo sa ating bayan. Didi? Opo ma'am, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin upang makapanayam po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po siguro ito yung una't uli. So may susunod pa rito. Ay, pupunta na si Didi dito. Makapunta po ako ng personal po dyan. Siyempre po, nagpapasalamat po ako sa Team SPD, sa ating mga kapulisan po sa Southern Police District, na lahat po ng accomplishment po ng Southern Police District ay dahil po sa kanilang maayos na pagtatrabaho po. Yun. Ako lang po ay nadito upang i-supervise po sila. So sila po yung tunay na nagtatrabaho para magkaroon po ng maraming accomplishment at maisakatuparan po nila yung kanilang sinumpaang tungkulin. At syempre sa ating pong mga mamamayan, sa ating pong simbahan, sa walang sawa nilang paniniwala at pagsuporta po sa ating Southern Police District. Sana ipagpatuloy po natin ang ugnayang ito nang sa ganun po ay lalo pa nating mapangalagaan, mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng buong Southern Police District area. Muli, maraming salamat po. Mabuhay po tayo, mabuhay po ang Philippine National Police, mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. Ayun. So once again, inyo pong narinig ang tinig ng District Director ng Southern Police District, Police Brigadier General Kirby John B. Crop. Okay. Maraming salamat po, sir. God bless po. Didi. Saludo po kami sa God inyo. bless po. Okay, maraming salamat po. Actually, meron pong activity si Didi outside. Aray ko. Kaya po hindi natin siya nakasama via link ay via StreamYard, no? Pero sabi nga ni Didi kanina, sooner, no, ay makakasama natin siya. Talaga Baga, naman hindi ito yung huli. The action man is watching ang EPD DTOC, DTOC, no? At sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa amin, maraming salamat po.
Magi-station break lang tayo and we will take the 10 minutes for our reports. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Higit sa 140,000 na halaga ng shabu na sabat sa pinaigting na operasyon ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Walang kawala sa kamay ng otoridad ang dalawang sospek sa ikinasang bypass operation ng Marikina SDEU sa kabaan ng Bonanza Corner Fortune Avenue, Barangay Fortune, Marikina City, pasado alas 8 ng gabi noong ika-11 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinamunuan ni Police Lieutenant Joel Cicadano, hepe ng nasabing unit, sa pamumuno at gabay ni Police Colonel Earl B. Castillo, Chief of Police ng Marikina CPS, na nagresulta naman sa pagkakadakip ng naturang mga sospek na kalaunay kinilalang sina Raul David alias Tox at Casiano Caluban alias Yano. Nasamsam sa mga sospek ang tinatayang 22 gramo ng shabu na may standard drug price na higit sa 149,000 pesos. Ang mga naturang sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng RA 9165 at kasalukuyan namang nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay, Robin Bermeda. Isa sa most wanted person ng Marikina PNP arestado sa isinagawang sakleo. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Nang kawala sa kamay ng otoridad ang isa sa most wanted person ng Marikina PNP sa isinagawang simultaneous anti-criminality law enforcement operation o SACLEO na pinangunahan ni Police Lieutenant Michael S. Danao, hepe ng Warrant and Subpoena Section sa ilalim ng pamumuno at gabay ni Police Colonel Earl B. Castillo, Chief of Police ng Marikina CPS. Nangyari ang naturang operasyon sa kabaan ng Diego Silang Street, Barangay San Roque, Marikina City, pasado alas 4 ng hapon ng ika-11 ng Nobyembre taong kasulukuyan. Inaresto ang naturang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Taytay Rizal RTC Branch 99 sa kasong robbery hold-up na may multang 100,000 piso. Kinilala naman ng naturang suspect na si Carlo Gino Obeles, 39 na taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa nasabing lugar. Ang suspect ay kasalukuyan namang nakapiit sa Marikina City Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay, Robin Barameda. Okay, this time atin naman pong ihatid ang mga activities ng District Director ng Eastern Police District para sa nakaraang linggo. Ang lahat ng yan ay ihatid sa atin ni Patrol Woman Noreen Navales. Para sa mga naging aktibidad ng Eastern Police District noong nagdaang araw, nagsagawa ng random inspection ng ating District Director Police Colonel Wilson C. Asweta sa substations ng Pasig City Police Station noong November 8, 2022. Kanyang ipinaalala sa mga tauhan nito na laging maging alerto sa kanilang mga nasasakupan nang sa gayoy makaresponde ng mabilis sa mga nangangailangan ng police assistance at masiguro ang ligtas at mapayapang pamayanan. Gayon day, kanyang in-inspect ang Marikina City Police Station substations noong umaga ng November 9, 2022. Nagsagawa naman ng courtesy call sa ating director ang bagong naitalagang Chief ES Eastern Police District Police Colonel Melirita Davis kasama ang Chief Admin ES EPD Police Lieutenant Joel Libertino noong November 9, 2022 ng hapon. Ang nasabing call ay upang mas pagtibayin at palakasin ang disiplina ng mga EPD personnel upang masulong ang excellent police service para mapasigla ang profesionalismo at magandang trabaho upang makamit ang pinakamababa o zero administrative cases alinsunod sa MKK = K and SAFE NCRPO programs.
Nagsagawa naman ng courtesy visit and meeting ang ating District Director kasama ang COP Marikina City Police Station, Police Colonel Earl B. Castillo kay Most Reverend Nolly C. Busi, Auxiliary Bishop of Antipolo and Parish Priest of Diocesan Shrine of Our Lady of the Abandoned of Marikina City noong November 9, 2022. Ang nasabing pagdalo ay kaugnay sa Kasimbayanan program na naglalayo na makabuo at mapalakas ang ugnayan ng PNP at ang simbahan para sa pagkamit ng mas ligtas at mapayapa na komunidad. Nagkaroon naman ng monthly ranks inspection ng Eastern Police District gamit ang GOA uniform na pinangsiwaan ng District Logistics Division sa ilalim ng supervision ng ating District Director noong November 11, 2022 sa EPD Multipurpose Hall. Ito ay isinasagawa upang matiyak ang wastong implementasyon ng LOI tamang bihis at masiguro na ang ating mga personnel ay well-equipped and in proper attire or uniform sa pagresponde sa anumang di kaaya-ayang sitwasyon na maaaring maganap. Alinsunod sa programa ng ating Chief PNP Police General Rodolfo S. Azurin Jr., ang malasakit kaayusan kapayapaan tungo sa kaunlaran o MKK=K, ang Eastern Police District sa ilalim ng pamumuno ng ating District Director, Police Colonel Wilson C. Assueta, sa pamamagitan ng inisyatiba at pagsikap ng San Juan City Police Station na pinamumunuan ni Police Colonel Elpidio A. Ramirez, Chief of Police, ay nagsagawa ng grand launching of Revitalized Kasimbayanan noong November 11, 2022, alauna ng hapon sa Victory Mall Shopping Center, Barangay Green Hills, San Juan City. Ito ay pinasinayaan ni Honorable Francisco Javier Zamora, City Mayor, kasama ang ating Regional Director NCRPO Police Brigadier General Jonel C. Estomo, Miss Mary Grace L. Azurin, Implementer of Kasimbayanan, Miss Perla A. Upano, San Juan City Field Officer, ating District Director, along with Pastor Oliver Lee, Convener, Kasimbayanan, mga miyembro ng EPD Command Group, COP San Juan City Police Station, Deputy Chief, District Community Affairs and Development Division, and participated by the Council of Interfaith Leaders of San Juan City. Tampok sa nasabing aktibidad ay ang ceremonial pinning of Kasimbayanan Button, kasunod ng mensahe ng pagsuporta ng Council of Interfaith Leaders and Life Coaches from Bless Our Cops Movement, APOI Imam, and Christian Coalition Movement with the mass singing of Life is Beautiful. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Noreen Navales. Okay, this time atin naman pong ihatid sa nagmamadali nating oras ang mga accomplishment ng Eastern Police District. Yan po ihatid sa atin ni Elise Cortez. Ang mga kapulisan ng District Community Affairs and Development Division at DMDU ay nagsagawa ng awareness lecture on anti-illegal drugs and COVID-19 safety tips sa ilalim ng pamumuno ng ating butihing District Director na si Attorney Police Colonel Wilson C. Assueta sa mga senior high school students sa Nagpayong High School noong November 8, 2022. Ito'y upang turuan ng mga mag-aaral sa masamang epekto ng iligal na droga at patuloy na pagbabahagi ng impormasyon ng COVID-19. Samantala, ang mga kapulisan ng San Juan City Police Station ay nagsagawa rin ng FJ God Awareness Lecture in observance of National Children's Month sa mga grade 8 students ng San Juan National High School sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Elpidio A. Ramirez, Chief of Police, noong November 8, 2022 sa Barangay Corazon de Jesus, San Juan City. Ang paksang tinalakay ay ang RA 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997, RA 10627 at Anti-Bullying Act of 2013. Ito'y naglalayong protektahan at turuan ang mga kalahok nang hindi mabiktima ng mga pang-aabuso at ipagtanggol ang kanilang karapatan. Alas 8 ng umaga noong November 9, nagsagawa ng Project Ready ang mga kapulisan ng Marikina City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Earl B. Castillo, Chief of Police, sa Barangay Concepcion 1, Marikina City. Nagkaroon ng lecture sa Module 1, Understanding the Effects and Consequences of Gateway Drugs and Other Harmful Substances sa mga grade 9 students ng Marikina National High School. Ito'y upang tukuyin ang negatibong kahihinatnan at epekto ng illegal na droga sa bawat individual, lalo na sa mga mag-aaral.
Bukod pa rito, nagsagawa ng community outreach program at kanlungan ng Pasig noong November 10 sa kanlungan ng Pasig Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Pinangunahan ni Police Colonel Lex Ephraim C. Gurat, Acting Chief Regional Staff NCRPO, in collaboration with ARCAD headed by Police Colonel Romy I. Palge, Chief ARCAD, kasama rin ang mga kapulisan ng Pasig City Police Station, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Celerino M. Sacro Jr., Chief of Police, Pasig City Police Station. Ang mga kapulisan ay namahagi ng mga regalo at pagkain sa mga CICL at CNSP, at ang nasabing aktibidad ay alinsunod sa 30th anniversary of National Children's Month 2022. Dumalong mga kapulisan ng Pasig City Police Station sa Buting Elementary School sa pagdiriwang ng Pabansang Araw at Buwan ng Pagbasa sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Celerino M. Sacro Jr., Chief of Police, Pasig City Police Station, alas 8 ng umaga noong November 11, 2022. Ang nasabing programa ay nilahukan ng mga mag-aaral upang mapabuti ang kakayahan sa pagbabasa at pag-aaral, gayon din ang ma-develop ang kanilang reading comprehension. At yan po ang mga ganap sa Team EPD Pamamarisan, kaagapay mo, Elise Cortez. Okay, at yan po ang mga balita mula po sa bulwagang pagbalitaan ng Eastern Police District. So this time, nais natin pasalamatan Police Corporal Robin Barameda, Patrolwoman Norina Valles, Patrolwoman Elise Cortez. And syempre, nais nating pasalamatan bago magpaalam ang aking partner, ang technical side, sila Engineer Nold, belated happy birthday. Mayroon bang tugtog dyan? Ayaw niyan magpatugtog. Happy birthday, no? Yes, happy birthday, Engineer. At hindi ko nakita si Jigger. Muli po tayo nagpapasalamat sa ating the man behind the Lingkod ng Bayan, The Action si DDS, the Action Man, Police Sir Colonel Benliner Capili. May utang ako kay Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Hindi ko nabati Sir nung Anthony. nakaraan. So this time, maraming salamat. Partner, Okay, dahil wala tayong oras at minamadali mo na ako, ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Criste. Magkasama-sama po tayo muli sa susunod na linggo. Pagpalain at ingatan po tayo ng dakilang Diyos. Magandang tanghali po. okay, tulad po ng aking nabanggit kanina, muli po kami nagpapasalamat sa sa aming nakadaupang palad na panauhin, Police Brigadier General Kirby John Craft, District Director ng Southern Police District. Maraming salamat po at sa lahat po ng patuloy na sumusuporta at kasama namin again mula po sa aming puso. Maraming salamat po sa aming mga tigapagtaguyod. So once again, ayaw ko niya magpatugtog, belated happy birthday kay Arnold. Ito po ang yabang lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang